May isang batang mahirap. Nag-aaral siya. Sa paaralan ay kapansin-pansin ang kanyang pagiging walang imik. Malimit siyang nag-iisa. Laging nasa isang sulok. Kapag nakaupo na'y tila ipinagkait. Laging nakayuko. Mailap ang mga mata. Sasagot lamang kapag tinatawag ng guro. Halos paanas pa akong magsalita. Naging mahiyain siya sapagkat maaga niyang natuklasang kaiba ang kanyang kalagayan sa mga kaklase. Ipinakita at ipinabatid nila iyon sa kanya. Mayayaman sila. Magaganda, iba-iba ang kanilang damit na pamasok sa paaralan. Malimit nila siyang tuksuhin sapagkat ang kanyang damit, kahit nga malinis, ay halatang luma na. Palibhasay, kupasin at punong-puno ng sulsi. Kapag oras na ng kainan at labasan na ng kanilang pagkain, halos ayaw niyang ilitaw ang kanyang baon. Itatago niya sa kandungan ang kanyang pagkain, pipirasan ng pakonti-konti, tuloy subo sa bibig, mabilis upang hindi malaman ng mga kaklase ang kanyang dalang pagkain. Sa sulok ng kanyang mata ay masusulyapan niya ang mga pagkain nakadisplay sa ibabaw ng pupitre ng mga kaklase. Mansanas, sandwiches, kending may iba-ibang hugis at kulay pambalot na palara. Ang panunukso ng mga kaklase ay hindi magwawakas sa kanyang mga damit. Tatangkain nilang silipin kung ano ang kanyang pagkain at sila'y magtatawanan kapag nakita nilang ang kanyang baon ay isa lamang pirasong tinapay na karaniway walang palaman. Kaya lumayo siya sa kanila, naging walang kibo, mapag-isa. Ang nangyayaring ito ay hindi naman lingid sa kanyang ina. Sa bahay ay di minsan umakalawa siyang umuuwing umiiyak dahil sa panunukso ng mga kaklase at siya ay nagsusumbong. Napapakagatlabi ang kanyang ina, matagal itong hindi makakakibo at sabay haplos nito sa kanyang buhok at paalong sasabihin sa kanya, "Hayaan mo sila anak, huwag mo silang pansinin, hamo. Kapag nakakuha ng maraming pera ang iyong ama, makakapagbaon ka na rin ng masasarap na pagkain. Mabibili na rin kita ng maraming damit." At lumipas pa ang maraming araw. Ngunit ang amay hindi pa rin nakapag-uwi ng maraming pera. Kaya ganoon pa rin ang kanilang buhay. Ngunit ang batay, unti-unting nakaunawa sa kanilang kalagayan. Natutuhan niyang makibahagi sa malaking suliranin ng kanilang pamilya. Natutuhan niyang sarilinin ang pagdaramdam sa panunukso ng mga kaklase. Hindi na siya umuuwing umiiyak. Hindi na siya nagsusumbong sa kanyang ina. Sa kanyang pagiging tahimik ay ipinalalagay ng kanyang mga kaklase na siya ay kanilang talon-talunan. Kaya lalong suminhi ang kanilang pambubusika. Lumang damit, di masarap na pagkain, mahirap, isinalaksak nila sa kanyang isip. Hanggang isang araw ay natuto siyang lumaban. Sa buong pagtataka nila ay bigla na lamang nagkatinig ang mahirap na batang babaeng laging kupasin, puno ng sulsi at luma ang damit. Ang batang laging kakaunti ang baong pagkain. Yaoy, isa na naman sa ng pagkakataong walang magawa ang kanyang mga kaklase at siya na naman ang kanilang tinutokso. "Alam nyo?" Ani yan sa malakas at mamalaking tinig. "Ako'y may 100 damit sa bahay." Nagkatinginan ng kanyang mga kaklase. Hindi sila makapaniwala. "Kung totoo yay, ba't lagi na lang luma ang suot mo?" Mabilis ang naging tugon niya. "Dahil iniingatan ko ang aking 100 damit. Ayoko maluma agad." "Sinungaling ka! Ipakita mo muna sa amin para kami maniwala." Iisang tinig na sabi nila sa batang mahirap. "Hindi ko madadala rito. Baka makagalitan ako ni nanay. Kung gusto niya, isasabihin ko na lang kung ano ang tabas, kung ano ang tela, kung ano ang kulay, kung may lasa o bulaklak." At nagsimula na nga silang maglarawan ng kanyang mga damit. Ayon sa kanya, may damit siya para sa iba-ibang okasyon. May damit siyang pambahay, pantulog, pampaaralan, pangsimbahan at iba pa. Naging mahaba ang kanyang pagkukwento. Paano'y inilarawan niya hanggang kaliit-liit ang detalye
ang bawat isa sa kanyang sandaang damit. Tulad halimbawa ng isang damit na pandala niya sa pagtitipon. Makintab na rosas ang tela nito na sinabugan ng pinagupit-gupit na mumunting bulaklak at makikislap na rosas at puting abaloryo. Bolga ang mangga, may tigisang malaking laso sa magkabilang balikat, hanggang sakong ang haba ng damit, o kaya'y ang kanyang dilaw na pantulog na may prutas sa kurelyo, manggas at laylayan, o ang kanyang puting pansinda na may malapad na sinturon at malalaking bulsa. Mula nooy, naging kaibigan niya ang mga kaklase. Ngayon siya ang naging tagapagsalita at sila naman ang kanyang tagapakinig. Lahat sila'y natutuwa sa kanyang kwento tungkol sa sandaang damit. Nawala ang kanyang pagkamahiyain. Naging masayahin siya, bagaman patuloy pa rin ang kanyang pamamayat. Kahit ngayon nabibigyan nila siya ng kapiraso ng kanilang baong mansanas o sandwich, isa o dalawang candy. Ngunit isang araw ay hindi pumasok sa klase ang mahirap na batang babaeng may sandaang damit. Saka ng sumunod na araw at ng sumunod pa, at pagkaraan ng isang linggong hindi niya pagpasok, ay nabahala ang kanyang mga kaklase at guro. Isang araw ay nagpasya silang dalawin ang batang matagal na lumiban sa klase. Ang natagpuan nilang bahay ay sira-sira at nakagiray na sa kalumaan. Sumungaw ang isang babaeng payat, iyon ang ina ng batang mahirap. Pinatuloy sila at nakita nila ang maliit na kabuuan ng kabahayan na salat sa anumang marangyang kasangkapan. At sa isang sulok ay isang lumang teheras at doon naratay ang batang babaeng may sakit pala. Ngunit sa mga dumalaw ay di agad ang may sakit ang napagtuon ng pansin, kundi ang mga papel na maayos na nakahanay at nakadikit sa dingding na kinasasantigan ng teheras. Lumapit sila sa sulok na yaon at nakita nilang ang mga papel na nakadikit sa dingding ay ang drawing ng bawat isa sa kanyang sandaang damit. Magaganda, makukulay, naroong lahat ang kanyang naikwento. Totoo't naroon ang sinasabi niyang rosas na damit na pandalo sa pagtitipon. Naroon din ang drawing ng kanyang pantulog, ang kanyang pansimba, ang sinasabi niyang pumasok sa paaralan na kailan may hindi nasilayan ng mga kaklase dahil ayon sa kanya'y nakatago't iniingatan niya sa bahay. Sandaang damit na pawang iginuhit lamang.